Sa bukod na privilege speech naman sa Senado ay binunyag na may ilang Assistant Secretary at Undersecretary ng DPWH ang umano'y sangkot sa korupsyon. Kaugnay naman ito ng gumuhong tulay sa Isabela noong Pebrero. Pinaiimbestigahan na rin itong muli ni Senator Jinggoy Estrada sa Blue Ribbon Committee. Narito ang aking report. Ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Pebrero ang itinuturong dahilan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kaya nagpatama si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address tungkol sa umunoy mga korap na opisyal. Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Matapos ang privilege speech ni Estrada, tinanong ni Senator Rodante Marcoleta kung hindi ba pinatutungkulan din ng Pangulo ay mga kongresista na kontraktor din. Nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon. Hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako Napakasimple nanggaling lang po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo. Marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Kaya hiling ni Estrada maimbestigahan daw sana ang isyong ito ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta. Naimbestigahan na ito ng Blue Ribbon sa 19th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Cayetano. Ibinulgar pa ni Estrada ang mga Assistant Secretary at Undersecretary na di umano'y sangkot sa pagpapagawa ng bumagsak na tulay. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed. Sa kabila nito, na-promote pa raw ang ilang sangkot na opisyal. Low-level employees lang to, higit sa lahat, wala na sa department. Meron ho silang na tinatago o kino-cover up o Meron bang pinoprotektahan. white? 5 buwan na at walang mabigay na comprehensive na report. Well, Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. 5 buwan matapos bumagsak ang tulay, ang idinidiin lang ng DPWH ay ang driver ng overweight dump truck na dumaan bago ito gumuho. Wala pang bagong pahayag ang DPWH. Pero nauna na nilang sinabi na iimbestigahan ng korupsyon sa mga proyekto ng ahensya. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.